Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Ito ang sasakyang gumamit ng peking red plate, nakarehistro sa DOE, lisensya ng driver, sinuspinde. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bullias. Kinumpirma ng Land Transportation Office na pag-aari ng Department of Energy ang sasakyang napaulat na gumamit ng peking red plate. Naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa naturang ahensya para pagpaliwanagin kung bakit hindi sila dapat mapanagot sa batas. Nagugat ito sa kumalat na larawan sa social media kung saan makikita ang isang Ford Explorer na hinihinalang gumamit ng improvised na pulang plaka. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na ang naturang sasakyan ay isang pribadong sasakyan na binili ng DOE at inirehistro noong April 11, 2025. Pero imbes na i-apply ito sa LTO, pininturahan na lamang ang plaka nito ng pula. Ayon kay Lacanilao, hindi pa malinaw sa kanila ang motibo rito lalo't wala namang kaakibat na pribilehiyo ang mga sasakyang may red plate. Actually, katunying wala namang pribilehiyo. Kaya lang, alam naman natin na sa totoong buhay, minsan pag naka-red plate, yung mga enforcers, talagang medyo mag-aalangan silang sitahin. At tapos yung mga traffic violation, minsan nakakaligtas sila kasi natatakot. Pero sa amin po hindi ubra po kasi yung mga ganon. Kaya sana naman po kasi kami sumusunod din sa batas. Dapat sila sumunod din naman po. Hindi patukoy kung sinong opisyal ang sakay ng naturang sasakyan, pero pinaniniwala ang hindi bababa sa undersecretary ang ranggo nito dahil ito ay isang luxury vehicle. Bukod dito, inalarma na ang naturang sasakyan habang suspendido naman ng 70 araw ang lisensya ng driver nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, EMB pinalakas ang kakayahan ng Manila Bay frontliners. Sumailalim sa technical training ng Environmental Management Bureau ang mga frontline regulator ng Manila Bay sa Quezon City, katuwang sa pagsasanay ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System, Maynilad Water Services Incorporated at Manila Water Company Incorporated, kung saan tinalakay ang wastewater treatment at environmental standards. Layunin ng training na palakasin ang kakayahan ng mga tauhan ng EMB sa pagmonitor ng kalidad ng tubig sa Manila Bay at mga kalapit na ilog. Ayon sa EMB, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagsusuri sa tubig upang masukat ang progreso ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Bahagi ito ng Manila Bay Rehabilitation Program sa ilalim ng Writ of Continuing Mandamus ng Supreme Court of the Philippines. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.